Samahan niyo ulit kami sa isang munting adventure. Pero this time, hindi lang kami ni tatay ang aakyat ng bundok, kasama na rin namin ang mga bagets. Kaya marami kaming dalang extra snacks, extra tubig, at higit sa lahat, extra patience. Habang naglalakad kami sa daan papunta sa bundok, tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay hangin, mga ibon, yabag na mga paa, at mga kwentuhan ng batang kasama namin. At gaya na madalas mangyari sa akin kapag tahimik ang paligid, mas lalong umiingay ang isip ko. Doon ko naisip, parang ganito palang paglalakbay ng tao papunta sa kapayapaan. Bago ka umakyat ng bundok, kailangan mo maghanda, magsuot ng tamang sapatos, tamang damit, at magdala ng mga bagay na makakapagprotekta sa iyo laban sa mga matutulis na bato, madudulas na daan, insekto, at mga halaman na pwedeng makasugat. Okay, outfit check. Bota muna, bota check. Pants from Louis Vuitton. Damit from saan na nagkain. Damit from Ukay. At sa buhay parang ganun din. Kung gusto mong marating ang kapayapaan, kailangan mong isuot ang tapang, ang paninindigan at ang katotohanan sa sarili mo kung bakit mo ba talaga ito hinahanap. Hindi ka pwedeng umakyat nang walang dala. Hindi ka rin pwedeng maghanap ng peace habang bitbit mo pa rin ang lahat ng bagay na sumisira rito. Sa umpisa, mahirap, nakakapagod, nakakatakot. May mga pagkakataong hindi ka sigurado kung tama pa ba yung daan mo. Minsan maliligaw ka, minsan mapapaisip ka kung worth it pa bang ituloy, at minsan madudulas ka. Hindi lang isang beses, paulit-ulit, katulad ng buhay. May mga pagkakamaling akala mo natutunan mo na, pero mauulit pa rin pala. May mga taong akala mo kasama mo hanggang dulo, pero sa gitna ng daan, mawawala. May mga araw na parang nahihila ka pabalik ng lahat ng iniwan mong sakit. Pero alam mo kung ano ang maganda sa pag-akyat ng bundok? Hindi bawal mapagod, hindi bawal huminto, hindi bawal umupo sandali, uminom ng tubig, huminga ng malalim, at sabihin mo sa sarili mo na pagod lang ako pero hindi ako sumusuko. Magkaiba kasi ang paghinga at paghinto. Kapag nagpahinga ka, babangon ka ulit. Pero kapag sumuko ka, doon ka nalang mananatili. At habang umakyat kami, napansin ko rin na mas masarap pala ang journey kapag kami kasama. Pwedeng pamilya o kaya mga kaibigan. Yung mga taong handang maghintay kapag nahuhuli ka. Tapos kasama mong magtawa kapag maling liko na yung napuntahan ninyo. Meron ding mga taong magsasabi sa'yo ng, "Tara na! Kaya mo yan! Okay ka lang? Malapit na!" At napangiti nga ako nung habang naglalakad kami na sumigaw sila ng, "Daddy, saan nga ba yung tamang daan?" O kaya naman, "Mami, nadapa ako." Kasi naisip ko, hindi lang pala mga batang naghahanap ng direksyon. Tayo rin. Kahit matatanda na tayo, may mga araw pa rin na gusto nating magtanong ng, "Lord, tama pa ba tong daan ko? Kaya ko pa ba? Malapit na ba ako sa hinahanap kong kapayapaan?" At siguro, hindi naman talaga masamang magtanong. Kasi ang ibig sabihin lang nun, patuloy ka pa rin naglalakad, patuloy ka pa rin umaasa, patuloy ka pa rin lumalaban. May parte rin ng bundok na maulan, maputik, madulas, at bawat hakbang parang hinihila ka pabalik pababa. At hindi ba parang buhay rin yun? Yung habang papalapit ka na sa gusto mo, parang mas lalong bumibigat, mas maraming pagsubok, mas maraming luha, mas maraming dahilan para tumigil. Pero baka kaya mas mahirap sa ngayon kasi malapit ka na. Baka kaya mas mabigat kasi mas mataas na yung narating mo. At baka kaya gusto mo nang sumuko kasi konting lakad na lang, makikita mo na yung tanawing matagal mo nang hinihintay. Kaya kung pagod ka ngayon, pahinga ka. Kung kailangan mong huminto sandali, huminto ka. Pero wag kang bababa.
huwag kang susuko. Dahil sa kahit anong daan tayo dumadaan, sa kahit ilang beses tayong madapa, sa kahit ilang beses tayong maligaw, isa lang naman ang direksyon ng mga taong patuloy na lumalaban. Paitaas. Kaya kapatid, kung pakiramdam mo sobrang hirap na, kung pakiramdam mo ikaw na lang mag-isa, kung pakiramdam mo walang nangyayari sa lahat ng pagod mo, baka hindi ka naliligaw. Baka nasa matarik na party ka lang at baka mas malapit ka na sa tuktok kaysa sa inaakala mo. Kaya tara, dahan-dahan, isa pang hakbang at isa pa. Hanggang sa isang araw, hindi mo namamalayan na nasa itaas ka na. At lahat ng pagod, luha, pagkadapa at paghihintay, magiging parte na lang ng kwento kung paano mo natagpuan ang kapayapaan. And finally, we're here. Tama na muna ang drama. Let's enjoy the view and let's enjoy the nature. Tatay! Nak, mamaya. Hoy! Kan. Tatakot sa inyo eh. Dapat pala may chu-chu. Ya, maputik yan. Paano? King. Kahit madumi yung gusto magdumi. Liligo sa ilog. Liligo sa ilog. Lakas na namin. Hindi naman lilipa rin yun, anak. Huwag ka mag-alala. Pangalan na to. Nandito. Ala, ba't ari nakahiwalay? Princess. Huwag mo ilulus ka. Dali rin mo. Kain mo. Gusto mo na magpatuloy kay Tatay Ure? Ayun o, naghahasa na si Tatay. Tawagin mo nga. Paano? Puts! Pusa yan. Maliit pa yan. Ay, mga ba tayo? Anong chum? Aso naman. Sukunin natin sa akin. Si Princess. Princess! Ang dami na akong natuli. Ah. Dali na, halika na. Tinuli ko ba eh? Dapat uli ka na kay Tatay? Akala ko gusto mo. Ako yun. Eh, ikaw yun. Lumapit lang sa ulo. Para sa tingin. Ano ko nagawa? Ayan, kunin mo na. Hindi yan nangangagat. Parang si Yuki lang yan. O, paano mo hawakan si Yuki? Ayun, lusot ka dun. Oo nga. Kasya ka dyan. Ayan na, oh. Kunin
Hindi ka ano yun yan, promise. Oo. Takot ako eh. Nanakbo. Sandali sa alumbrado. Ang bibig na. Tsaka laki ng mukha niya eh. Ang tataba pati. Ayun no, laki ng mukha niya. Ay, iba na ata yun. Ate, ang laki daw ng mukha, oh. Ang laki ng mukha. May ganun yun. Handa Sige akong, ngayon. handa akong magdumi dahil sa... King, anong gagawin mo dyan? Nakaabang na eh. Yan. Food trip tayo ah. Buksan mo na din. Buksan mo na. Dito rin. Buksan mo na. Gusto kong asin. Suka. Dito. Anong gagawin mo if you get lost dito? Hanap bahay. Hindi, paano mo mahanap? Eh, hindi mo naman sa ulo yung way dito. Masakit to. Ano gagawin mo? Wala. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang mawala ka. Eh, di si Tarzan ka na. Ha? Magiging si Tarzan ka. Yan. Si Tarzan, sa gubat ka natitira. May nanlilimos oh. Ayaw ko. Nanlilimos eh. Oo. Naligo ka. Ayaw mo lumapit. Nahulugan. Silip naman yung dalawa. Ay, malo ka kami gagawin. Diba? Ang tangkad ni Daddy. Buhay ng bundok. Sige, King. Tita Joy. Pag mata hindi maganda, pag video maganda. Ang alin? Alin nga? Ang alin nga Pag sinasabi video mo? maganda. Ang alin nga? Ano? Ano alin? Alin yung sinasabi mo hindi maganda? Pag mata hindi. Oo nga, ang alin nga. Pag kita mo, pag totoo, hindi maganda. Pag video, maganda. Kasi ina-edit mo lang eh. So, para Uy, pitas ang ulo. Tingin? Ito kayo no. Shrap? Ba't may hagis? Ang bigat eh. Am. Ayun na, ayoko na. Matalis lang. Ano, ang taas naman eh ha. Gusto ko magtanim. Wala kami itatanim. King. Oh. Ayoko may laway na. Hindi! Hindi eh. Nanapon lang eh. Dumi. Niligo na. Tita Joy, dami. Smile King! Hoy, bakit? Ikaw ka na. Oh! Dahan-dahan anak, bato yan. Matigas. Ano, tuwi? Oh! Si Fanaya, umupo ka na lang doon sa may bato. Ang dami yung Umulan kasi, kaya ganyan. Alam mo, tatay ko. Ano, alam? Anti-anti lang. Mga medyo
kapre. Oh, go na. Akala ko gusto niyo magligo. Lubog. Oh! Maulan? Ito yung mga masarap na candy dati. Tingin, ano yan? Hindi, namatay na lang. Na? Ba't yung dumi ng short ko? Oh! Hinuli nyo? Nakita ni King na sa bato. Sino nanguha? Kami Aliwa mo yan! Kakainin mo, yan ang ulam mo. Wala na hugasin si tatay. Ito yung ano, kinapos ko sa pader, tapos nalagay yung ano dito. Oh? Dikitan mo sa Anong tawag? Nipay? Kaya pala kinukuskus. Sa padal lang yan. Sa semento daw, hindi sa kahoy. Isa lang kinain mo eh. Bukatamon, tinanggal mo. Adi. Ang gabi ah. Nigat mo na igaan eh. Ito talaga kayo naglatag pa diyan, honey. Nakalatag na yung latag na. Ako din, tingi. Thanks. Hindi, bibis na nga. Naubos din. Tapos Yan, puno to ng rambutan, anak. Tapos ito yung saging, puno ng papaya. mga bitol. Ha? Ano ginagapang ng mga bitol? Mama, ano ginagapang ng mga bitol? Hindi ko alam. King. Bakit? Mama, ano ginagawa niya? You ask him. Minsan, okay din talagang isama ang mga bata sa mga ganitong adventure. Sa panahon ngayon, halos lahat ng oras nila ay nasa harap ng cellphone, tablet, social media o online games. Kaya minsan, kailangan din nilang maranasan ang mundo sa labas ng screen. Yung marinig ang huni ng mga ibon, maramdaman ang simoy ng hangin, tumakbo sa mga damuhan at makita kung gaano kaganda ang kalikasan. Hindi lahat ng magandang alaala nabubuo sa internet. Minsan, nabubuo ito sa mga simpleng lakad, tawanan, at pagod na magkakasama bilang pamilya. Diyan. Dito, walang wifi signal pero mas malakas ang connection. Connection sa kalikasan, sa pamilya, at sa mga alaalang hindi kailanman mabubura. Ay, nabigyan mo nga ito ng patoka. Gutom ka na? Gutom na yung ating alaga. Ayo. At habang pinapanood ko silang masayang tumatakbo at nag-explore, naisip ko, baka ito ang isa sa mga pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa mga bata. Ang pagkakataong maranasan ng totoong mundo, hindi lang ang nakikita nila sa screen. Ano? Bakit? Eh, dito ka na. Tutulog ka kay Tatay Ure.
Aba. Naluka na. Hindi naman kailangang malayo o magastos. Minsan, sapat na yung isang simpleng adventure para ma-remind sila na may buhay sa labas ng social media at may mga larong hindi kailangang may internet para maging masaya. Okay, we're gonna go home. Pag nakikita mo yung nature, talaga mapapasabi ka ng how great is our God. Sa bawat puno, bundok at ilog, makikita natin ang kagandahan ng kanyang likha. At kung aalagaan natin ang kalikasan, tayo rin ay makikinabang. Kaya habang may pagkakataon, pahalagahan natin ito para sa ating susunod na henerasyon. So paano, ito na lang. Hanggang sa muli mga kaibigang oso. Paalam!